tara, samahan nyo ako magturo. Yung first na ginawa pala namin is ball handling. So, combination to ng ball manipulation at the same time, yung ball control. Isa sa gusto ko makita dito kay Owen is yung ability niya to crossover ng mababa. That's why, ginamitan natin siya ng gantong training equipment para ma-force si Owen na mag-crossover ng mababa. So, kung napansin nyo, nag-i-struggle siya sa crossover kasi hindi siya sanay na mababa yung crossover. So, ang nangyayari, matatamaan niya talaga yung cone dahil nga hindi siya sanay na mag-crossover ng mababa. Nung na-notice na natin yun, sinabi ko sa kanya na yung crossover niya, ayaw ko na patusok or pa letter V, kagaya nito. So, ang tendency kasi niyan, tatama talaga. At the same time, pag tumatama yan dyan, pag pa-V yung crossover mo, matatapik ng mas mabilis yung bola kasi nga napakataas ng bola. That's why when we crossover, ang gusto natin mababa. At the same time, dapat pa side to side yung crossover. Hindi pwedeng pataas yung crossover kasi that's the time na matatapik ng kalaban yung bola. That's why maganda tong drill na to kasi nga fino-force natin si Owen to stay low kasi pag hindi niya binabaan yung dribble niya, tatama siya dyan sa pole. Ang next naman na ipapagawa natin kay Owen is a single arm crossover. So itong drill na to is maganda para ma-enhance ni Owen yung ball control and ball manipulation niya. Kung napansin nyo, tinamaan agad ni Owen yung pole kasi nga ang taas niya mag-crossover. Papunta sa taas yung crossover niya, hindi papunta ng side. Pero ma-workout naman yan kapag ginawa niya lagi yung drill na to. Kaya sa may mga problema dyan sa pag-crossover nila, subukan nyong gayahin tong drill na to. Mahirap sa umpisa, pero magiging worth it. Tandaan nyo, pag nagtitraining kayo, huwag nyo hanapin yung madali. Kasi yung madali ay hindi kayo gagaling dyan. Ang hanapin nyo, yung matcha-challenge kayo at magagawa nyo pa rin yung drill. Ang next na naman na ginawa namin ni Owen is ball control pa rin. At the same time, focus pa rin sa pag-crossover niya ng mababa. Kasi ito yung nakikita kong problem lagi ni Owen, kaya siya nai-istilan pag mag-crossover. Kasi napakataas niya mag-crossover. So, yung drill na to, wino-work yung footwork niya at the same time, yung ball manipulation and ball control pa rin. So, dribble, then between split, then crossover. So, between split, then crossover. So, maganda yung drill na to if you want to connect your ball handling at the same time yung footwork. Kapag nagdi-dribble kasi, dapat kasama lagi talaga yung footwork. Ang next drill naman na pinagawa natin is crossover between the legs, then behind the back, no? So, ang may gusto tayong ipagawa dito kay Owen, which is yung kada dribble niya, kada pagkatapos ng cross between behind the back, meron tayong tinatawag na reset dribble, kung saan yung footwork natin babalik dyan sa pantay, no? So, ayan yung gusto natin mangyari. And then, pag mag-crossover tayo, magda-drop tayo, then between behind split dribble, no? So, kung napansin nyo, gumagalaw yung paa dito ni Owen. Pero, nag-i-struggle si Owen sa between behind or sa behind the back na split dribble. Kasi nga, hindi siya sanay na ganito kababa. At the same time, hindi siya sanay na mag-connect yung paa at the same time yung bola. Kasi ito yung tinatawag na ball handling itself, no? So, yung magko-connect yung bola at the same time yung paa mo. Pero kapag nahihirapan naman yung kliyente natin, hindi naman ibig sabihin hindi siya marunong. Kundi dahil kulang lang siya sa repetition. Kaya nga siya nagtitraining para mas gumaling. Or para i-explore yung areas kung saan siya mahina. Lagi nyo i-distinguish yung nahihirapan kasi kulang sa reps at the same time yung nahihirapan dahil kulang siya sa technique. Pag yung technique yung mali, that's the time na kailangan mo magturo. Pero, pag yung mali niya is kulang lang sa repetition, no, I think hindi naman kailangan masyadong magturo na nun, no? Kasi nga, repetition lang yung kailangan niyang gawin para ma-improve yung ball handling niya. Next naman na tinuro natin kay Owen is yung pag-atras abante, no? Ang marami kasi sa mga players ngayon, ang alam lang nila mag-go forward, no? Hindi nila alam kung paano mag-stop, hindi nila alam kung paano mag-dribble. So that's why tinuro natin to kay Owen kasi magagamit niya to lalong-lalo na sa game, lalo na kapag dinodouble, wherein kailangan mong mag-dribble, no? Hindi kasi pwede na puro abante ka lang. Kailangan mo rin umatras para mas makakita ka ng iyong kalaban. Konting detalye lang mga ka-bowlers. Pag nagre-retreat dribble kayo, kailangan yung ulo nyo nakatingin sa unahan. Kasi para makita nyo yung mga kalaban kakampi nyo kung saan manggagaling, no? So, retreat dribble, then between split, then stop ulit, retreat dribble, then between split again. Mga ka-bowlers, subukan yung practicein to kasi maganda to. Kasi kadalasan ng point guard ay ginagamit to most of the time, no?
Kasi nga, pag nagdadala ng bola, hindi pwedeng isang diretsyo lang. Kailangan umaatras ka rin, umaabante, umi-stop. Ang minimimic na kasi natin dito is yung game-like scenario. And that's it mga kaballers. I hope na meron kayo natutunan sa video na to. Hanggang sa susunod natin na pagkikita. Paalam!